Ko na rin sa inyo, announce ko na rin naman yung mga umabot sa dulo, magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na ito nanonood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's video, Doc Willie Ong, kumpirmado ng tatakbo sa pagka-senador. At tatakbo siya guys sa ilalim ng ating Boss Y Yorme Isko Moreno. Guys, so bago yan, kumusta po sa mga Iskonians na taga Maynila na patuloy na sumusuporta sa ating channel at kay Boss Y. At lalo na guys, yung mga kababayan natin nasa parte ng Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga OFW, di ba? Na patuloy na rin sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Pero bago yan guys, shout out muna dito kay Ma'am Dolores Arsenio. God first daw siya lagi guys, sabi niya. All the way from Kuwait. Mabuhay po kayo ma'am. Ingat kayo dyan. At itong si Ma'am Cheryl Angel, napakaganda rin pangalan. All the way guys, from Pasig. Ang sabi niya, binoto daw niya itong si Yorme noong 2022 presidential election. So, Ma'am Cheryl Angel, huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Di ba? Hindi ka nag-iisa. Kahit ako, binoto ko si Yorme, 10 ng aking mga pamilya. Pero huwag kang mag-alala, malay nyo, in the near future, makita-kita rin tayo sa final. Dahil parang meron akong na propesya, di ba? O pangitain. Meron po ako pangitain. Kung manalo ngayon, di ba? Itong si Doc Willie Ong, 2025, di ba guys? 6 years ang 6 years ang senador, di ba? Pagdating ng 2028, ano yan? Presidential election na yan. At itong si Yorme, pag nanalo ngayon, 2028, naka one term na siya. Di ba? Naka one term na ngayong 2025. So, ibig sabihin, 3 years, si Doc Willie ng 2028 pa. Tapos, di ba, tatakbo ulit si Yorme. Diba? Aabot siya ng 2028. Naka 2 term niya, guys. Di ba? Itong si Doc Willie, pwede na sa mag-re-elections din. Di ba? Ay, hindi pa kasi 2020, naka 3 taon pa. So, pagdating ng 2034, doon pa lang matatapos itong si Doc Willie. At itong si Yorme, guys, from 2028 to 34, di ba, 2034, naka 2 terms na siya. Pwede na, guys, tumakbo ulit. Di ba? Ng pagka-presidente. At itong si Doc Willie Ong, matatapos na ang kanyang term. So, hindi ba guys, tama ang propesya ko, di ba? Sa final pa rin makikita, Doc Willie Ong, Vice President, Yorme, President. So, malamang doon, mulat na ang ating mga kababayan. At doon, marami nang nagawa si Yorme in a matter of 6 years. Si Doc Willie Ong, ganun din guys. Makikita na natin kung gaano pa sa tutulong sa ating mga kababayan. So actually itong si Doc Willie Ong guys, 2019 pa guys. Binoto ko na yan nung unang tumakbo ng senador yan. Kasi na-check ko nga yung profile niya, nakita ko tumutulong. Nag-house to house guys, walang bayad, may dala pang mga gamot at mga minsan na mga medical equipment pa. Almost 30 years na yata o 15 years na sang tumutulong. Sabi ko, pwede itong tao na to ha. Di ba? So, binoto ko na sa 2019 pa. Tapos, ito yung anong nagtandem sila ni Yorme 2022, lalo ko na sang binoto. Dahil nandiyan na si Yorme, di ba? Sinuporta ko na yung dalawa na to, guys. Kaya
dapat lang, di ba? Actually, itong si Yorme nag-aay dati, parang senador pa eh. Kasi itong si Doc Willie Ong at si Yorme, napakataas case sa survey, hindi nalalaglag sa 10. Di ba? Sa Magic 12, hindi sila nalalaglag sa 10. Minsan, 5, 7, 8. Pero may time na itong si Doc Willie Ong, guys, pumalo siya ng number 1 eh. Ito yan tingnan niyo sa screen. Pumalo siya number 1 noong June 15 to 19 sa Publicus Asia. Tinalo niya si Erwin Tulfo. Di ba ngayon si Erwin Tulfo ang nangunguna? Baka mangyari ulit to, guys, dahil yung simpatsya ng tao na kay Doc Willie Ong. Bagamat mahirap, di ba? Mahirap ang kanyang kalagayan kasi nga cancer survivor siya. Hanggang ngayon lumalaban pa rin siya. Alam naman natin, may mga basher pa yan, di ba? So, para sa akin, bigyan na natin sa pagkakataon. Baka ito na talaga yung panahon ni Doc Willie Ong. Di ba? May iba naman tayo, guys. Huwag na tayo sa mga recycle na tumakbo na sila doon, nanalo. Di ba? Tapos yung iba dyan, mga political dynasty, sila lang, magkakamag-anak. Imagine, 110 million tayong mga Pilipino, magkakamag-anak lang naboboto mo din na senator, guys. Kaya hindi tayo ma-asenso, di ba? Marami pa mas mga deserving, kagaya nga nitong si Doc Willie Ong, di ba? Dapat sana dalawa na yun ito nga si Yorme. Kaso, pinabayaan naman ni Mayor Hanila ko ng Maynila, di ba? So, hindi niya matiis. Yung kaming taga Maynila dito, hindi niya matiis ang nangyari, di ba? Na pinabayaan ang serbisyo sa taong bayan. Di ba? Kaya nga, akala nila hindi na talaga tatakbo ng mayor yan. Dahil yan talagang alam natin. Dahil inaay niya nga rin yung senador para sa buong bansa naman. Kaso, sa kakaikot niya, marami nga nagsumbong, di ba? Marami siyang nalaman ng mga problema dito sa Maynila. Kaya, yun, nagpasa siya. Suportahan natin sa pagka-mayor at itong si Doc Willie Ong sa Senado. Kaya, kayo po, guys, dapat mag-iba na tayo ng mga binoboto, di ba? Maiba na. Huwag na yung mga recycle na senador. Yung iba dyan, may kaso pa, pero binoto pa rin. Pero mananalo pa rin, di ba? Yung iba naman, yung pamilya, political dynasty, yung iba mayayaman. Anong laban mo, di ba? Kung isa kang mahirap. Kaya sabi nga ni Doc Willie, di ba? Sabi niya, ipapakita ko ng ang gawa ng Diyos. Dahil lang, sabi niya, wala siyang gagastusin, guys. Yung 500,000 lang. At siyempre, pag sinabi mong election, guys, pera ang umaandar dyan. Ang maganda lang kay Doc Willie, ang sabi niya, hindi siya tatanggap ng donation na kahit na kanino, para nga naman walang public interest o personal interest o conflict of interest pagka nakaupo na sa may maraming hihinging pabor, ganun talaga, di ba? At talagang mayayaman, guys, mga bilyonaryo at milyonaryo ang mga makakalaban ni Doc Willie Ong. At maganda na kay Doc Willie Ong nung panahon ng tumatakbo kay Yorme hanggang ngayon, hindi siya bumanat kay Pangulong Duterte, hindi siya bumabanat ngayon kay Pangulong Marcos, hindi rin naman sa oposisyon. Yung mga neutral lang siya. Neutral lang kumbaga para may pagpipilian yung iba. Kaya talagang guys, panahon na ni Doc William, tulungan po natin siya na sana ay yung mga ganitong taong tumutulong. Diba? Hindi yung basta sikat lang, nananalo, diba? Sana maiba na para yung ating bansa. Ay, umanlad naman, hindi pabalik-balik at paulit-ulit lang sila. Hindi naman tayo maasenso. Sila lang ang yumayaman. Sila lang ang yumayaman at napapabayaan tayo mga ordinaryong mga Pilipino. So, kaya guys, anong masasabi nyo dito? Diba? Sa pagtakbo ni Doc Willie Ong, karapat-dapat na ba siya? Diba? Para sa akin, panahon niya na talaga. Suportahan po natin. At siyempre, huwag natin kalimutan, guys. Diba? Itong si Yorme at kanyang Yorme's Choice, buong partido. Vote straight po natin sila. Alright? So, ganito naman po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much. Manila, God first. So, narito na po yung interview mismo kay Doc William. Gusto ko na rin sa inyo, announce ko na rin naman
yung mga umabot sa dulo, magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles, na-notarize ko na. Si Doc Lisa, nasa airplane na ngayon. And na-miss ko na nga si Doc Lisa, kawawa naman. Kawawa naman yung babaeng yun. Pinakasalan niya ako. Oh my God. So much suffering for her. Baka hindi ko mabawi this life yung mga utang ko sa kanya eh. Tama na. Race. Basta lalapag yung airplane. At siya magpa-file lang sa akin, pero ako tatakbo. Okay? Tatakbo tayo, papakita natin tunay ang Diyos. This time, we're gonna win it. Gagastusin natin, wala. 500,000 lang, wala. Walang pera, wala kahit kaninong taipan, huwag kayo magbigay kahit piso. Hindi ko kailangan. Okay? Hindi tayo magpapa-under kahit kanino. Pero, first miracle, I have to get well. Second miracle, mananalo tayo ng walang pera. Pag di nanalo, sorry. Pero I'll give it my best shot. Ito ang David versus Goliath talaga. Yung 500,000 ko, bakit 500,000? Siyempre, kailangan magbayad ng airplane. Kailangan magbayad ng hotel. Diba? Yun naman minimum. Lalabanan natin yung mga bilyon. Lalabanan natin yung may mainstream. Lalabanan natin yung malakas sa mga surveys. Oh my God, the surveys. Kung alam nyo lang, tatahimik na lang ako. Quiet. Huwag mo na sabihin. Alam ko na lahat ng pautot at kalokohan. My God. Unhealthy habits may increase your risk of lifestyle diseases. Try doctor-prescribed Centrum Advance. May lycopene to help protect your heart. Potassium tumutulong sa normal blood pressure. Chromium na sumusuporta sa normal blood sugar. Centrum Advance. Quiet muna. Relax. At the right time. They will know. Mahirap. Pero I'll do it the cleanest way. Hindi tayo connected kahit kanina. Hindi tayo admin. Hindi tayo Duterte. Hindi tayo opposition. Wala lang. Ako lang mag-isa. This is me. No one else. Me and God straight. If they help me, thank you. Pag hindi, thank you. Wala akong utang. Wala akong hinihingi. Gusto ko ba tumulong? Why not? Diba? Walang kapalit. Total, talo na naman ako eh. What have I got to lose? Sa mga hindi nakakaintindi, pagbigyan nyo na naman si Doc. Alam niya ito mission niya sana. Huwag naman kayo magmamarunong. Kayo pa mas marunong. Yung buhay nyo, hindi ko naman pinapakailaman eh. Kung anong paaral mo sa anak mo, okay naman sa akin eh. Feeling niya yun ang mission niya, tulungan kayo eh. Pagbigyan mo na. Gusto niya maging martyr eh. Pagbigyan na siya.